Kasi po, gabi po yun, habang po dumaan po kami sa labas, nag-spark po yung kuryente namin. Tapos po, maya-maya, palakas na po ng palakas. So, tumawag na po kami sa barangay. Yung mga bike patrol po yung agad-agad na pumunta dun sa lugar namin. Kaya po yun, naagapan po yung sunog, gumamit po sila ng fire extinguisher po. Kung hindi po yun naiwasan o hindi man po sila dumating, malamang po yung isang buong iskinita, ubos po yun. 24/7 yun kasi yung bike patrollers namin, pati yung mga pagpasok tsaka paglabas ng mga kabata binabantayan namin yan Pati yung mga illegal parking. Sa gabi naman yung mga curfew, yung mga bata na gabi pa, nasa daan na, yung mga nagiinuman sa labas ng bahay. Pagka umaga kasi, kasama namin sila nagki-clearing. Tapos pag may mga tawag na mga vehicular accident, sila yung nauuna. Well-trained po yan Pinag-seminar namin sila ng basic life support, CPR, stop the blood, at saka yung fire prevention. Bawat isang base kasi, binigyan ko ng tig-5 fire extinguisher. Nakalagay lang yun doon sa base nila. Sa lugar namin, binubuo kasi kami ng 350,000 halos Ngayon, nakakita namin na napakahirap mag-roobing kung ang gagamitin lang namin yung patrol vehicle namin. Kaya naisip namin para mapabilis yung aming responde. Naisipan namin na itatag yung padyak ko, kaligtasan mo. Ang umpisa namin ng bike patrollers namin, 130. Ngayon, 160 na Ibig sabihin yung 30, volunteer namin yon. Ang ginawa namin, binibigyan namin sila ng kumpletong uniforme, first aid kit, yung mga safety gear. Kasi ang barangay namin hinati ko sa siyam na area Ngayon, ang bawat area, binigyan ko sila ng tig-10 na bike. Ibig sabihin, pagka nagro-robbing sila, may kanya-kanya silang boundary. Dati po, magulo po dun sa lugar namin. Isa po yan sa kinatatakutan. Dumami yung mga snatcher po. Kasi po sa gabi, usually dun po yung mga away. Pero nung dumating po sila, naiwasan po. Nalimitahan po yung mga ganong sitwasyon. Kasi po, tuloy-tuloy po yung ginagawa naming robbing patrol Kaya naalarma din yung mga dapat gumawa ng krimen, naalarma sila. Bumaba po yung mga petty crimes namin. Katulad ng mga pickpocketing, snatching, bumaba. May certification kami galing Philippine National Police na yung Barangay Commonwealth noong 2022, bumaba kami ng 24%. At noong 2023, nadagdagan kami ng 10% na ibinaba. Nakikita ko yung future ng programa, dire-diretso yan, masusustain namin. Una, nakakatipid sa gasolina. Tapos nakakabawas po kami ng carbon footprints. Siyempre, walang usok. Pangalawa, lumalakas din yung katawan ng mga bike patrollers namin na pag nanghabol sila ng mga snatcher. Pangatlo, ang nakikita ko rito talagang napaka-epektibo nito laban sa krimen. At nababantayan din namin yung mga estudyanteng papasok, pati yung mga namamalengke. Kasi nung araw ang inaabangan ng mga hold-upper Pero nung nandiyan yung bike patrol, wala nang nairereklamong ganun. Hindi na po kami natatakot na palabasin yung mga anak namin, lalo na po sa gabi, para po bumuli ng pagkain or anuman, pangangailangan sa bahay. Kaya po, proud po kami kasi naging part kami ng Commonwealth. Yung mga bike patrollers po namin, mga volunteer, nagpapasalamat po ako. Sabi ko nga, lagi, kung merong hihigit pa doon sa salamat, yun ang sasabihin ko doon sa mga volunteer ko. Kasi wala silang bayad. Talagang inuobligan nila yung sarili nila, nagbibigay sila ng oras para po makapaglingkod sa barangay namin. Yun, pinasasalamatan po namin yun. Maraming salamat po.